Good day, this is Sir Paya. So for today's video, i-demo natin yung ating ginawang voting system for CSG or Central Student Government. So it is a land-based setup, meaning it works in multiple workstation. So para mas maintindihan natin, ito yung diagram niya. So meron siyang workstation, which is yung mga voters dito sila na gagamit. Then meron tayong server. So lahat ng mga details dito natin makikita. Then meron tayong tabulation or sa administrator side, which is siya lang yung makapag-generate ng result. So meron tayong dalawang klase ng sa user dito. So meron tayong CSG at saka si administrator side. Yung CSG officer, ang pwede lang niyang ma-access is yung voters, um, tawag dito, party and candidates. So, yung result at saka yung ibang mga records is si administrator na lang ang makaka-access. Okay, so yung data flow niya, si estudyante is manghingi siya ng access code dito sa ating administrator. Then, after ni administrator bigyan ng access code, i-login niya dito using student ID at saka yung access code. So, pagka-login niya, makita niya yung lahat ng mga candidates sa bawat um, party, and then after niya mag-vote, i-submit lang niya para ma-send dito sa server. Okay, so lahat ng mga records na vinote ng estudyante is matabulate dito sa atin administrator side. Ayan. So, login muna tayo. Admin, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung default natin na account is admin, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sample, ayan siya. So, simple lang siya. Meron tayong candidate, party, voters, result, voting logs. So, sa candidate, makikita lang natin dito list of all candidates no sa iba't ibang position. So, by the way, yung position niya lang is President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, and PIO. Yan. So, dito natin makikita. So, once na mag-add tayo ng record, makikita natin yung tawag dito yung photo ng candidate, tapos yung name, yung party niya, at saka yung position. Ayan. So, sa party naman, pwede tayong makapag-add ng party kung anong party yung tumatakbo. Ayan. So, pwede rin tayong maglagay dito na independent. So, once na independent yung isang candidate. Sa voters naman, dito natin makikita lahat ng mga record sa ating voters. Tapos, result, dito natin makikita yung result niya, yung tabulation sa votes. Now, dito natin makikita at saka pwede natin siyang ma-print. And then, dito rin natin siya i-declare yung winner kung sino yung nanalo. Okay? And then, we have voting logs. So, sa voting logs naman is makita natin dito yung binote ng mga estudyante. Ayan. Pero, hindi natin siya nilagyan ng name. So, ID number lang ng estudyante at saka yung binote niya. Ang makikita natin dito. Example sa voters. Add tayo ng isang voters. So, search ko na lang yung name ko. Ayan. So, example, ayan. Add lang muna tayo. Pwede tayo maka-browse from Excel file. So, para mas madali na lang natin i-upload yung yung tawag dito, yung records. Tapos student ID, sampulan lang natin. 113. Sample yung student ID ko. Tapos name. Rizari Jumele. Ang program example is IT 801. Tapos yung pin code natin is auto-generated, naka-random. So kahit dito sa ating browser Excel file, so automatic mag-add siya yung access code. So random niyang ibibigay.
Like for example dito. So kahit mag-add tayo ng estudyante, may sample yata ako ditong records. Meron ba? Example ito siya. Ayan. So automatic siya nag-add ng kanyang pin code, naka-auto-generate siya. So itong blue na side, ito yung ilagay ng estudyante kasama yung pin code. So, hindi na lang natin i-save. Ito yung student ID ko, tapos yung pin code ko is 0231. Then yung status natin is, nakikita naman natin dito is 0. So once na 0 siya, meaning hindi pa siya nakavote. So once na nakavote na siya, so makita naman natin dun is 1. Ma-change yung status natin. Okay? So try natin, lagyan natin ang yung ano. Sa pag-set up naman, if ever gamitin nyo ito, sa pag-set up naman is, pwede ko kayong maturuan kung paano siya i-set up yung client server natin. Okay, so una is nanghihingi siya ng um, IP address or computer name. So since stand-alone lang ako, so pwede lang localhost yung ilagay ko. Tapos root. Kasi isang PC lang yung ginamit ko. Pero pag multiple PC na, kung anong server name or IP address ng server, ah, dito mo siya ilagay. Tapos kung anong user ID na ginawa mo ng account sa MySQL, ito rin dito mo rin siya ilagay. So by default, for standalone, localhost, tapos root. Tapos i-login lang natin yung ating account. Example 113 and then 19990143. Example, yung pin code natin is 0231. Lagyan natin. Ayan. So ito po yung makita natin. Pwede tayong maka-vote straight kung gusto natin. Or pwede rin tayong individual. Example. Ayan. Tapos, example ito yung pinot natin. Okay. Tapos, and then, example, ganyan. And then, pagkatapos, submit lang natin. Tapos, may confirmation pa siya yung mga vinot niya. If ever naman wala kang i-vote, like for example, wala kang i-vote sa pagka-secretary, so lagay mo lang dyan, select. Tapos submit mo. So meaning, walang laman yung secretary natin or hindi tayo nag-vote ng secretary. So ganun lang. Tapos i-submit lang natin. Example, submit natin. Ayan, vote has been successfully counted. So automatic mag-log out siya. So try natin pag login. So dito makita naman natin is ano na siya, 1 na. So, try natin pag login if maka-login pa ba tayo. 113.199.0143. Tapos itong pin code natin, 0231. So, ayan. So, access denied na siya. Meaning, tapos na siyang nag-vote. Okay, so, ganun lang. Ayan. So, ito yung result ng election namin. Voting. Ipapakita ko lang, no? Pero, ayan. Log out muna natin yan. Tapos, operation, drop. So, i-drop natin yan. Import. Meron tayong data dito sa ating flash drive. And go. Itong server, dito tayo ito yung gagamitin natin sa server natin.
Medyo matagal kasi marami ng data. Yan. So, hindi ako sure if ano, pwede ba natin siyang makita dito. Marami na kasing data, kaya medyo matagal. Sobrang tagal. Import. Yan. So, na-import na siya, no? Na-import na siya. So, lagyan lang natin. Again. Lagyan lang natin. So, admin. Ah, okay. Tapos, dito tayo sa ating, ito yung voting logs na sinabi ko. Lahat ng binot nila is makikita natin dito. At mga binot ng mga estudyante. So, ito yung binot nila. Ayan. Tapos, yung result, ito yung result niya. Makikita naman natin dito yung result kung sino yung nauuna. Tapos, print result lang natin para pwede tayo makapag-generate ng, ayan siya, yung result niya dito. Kung sino yung nauna. Tapos, pwede natin siyang i-save to PDF, Word, or Excel. And then, kung gusto natin i-declare yung winner, so declare lang natin. So, ito yung mga winner natin. Ayan. Ito yung winner. So, automatic niya, ma-declare yung winner. And then, of course, printable rin to. Or, pwede natin siyang convert to Excel, PDF, or Word. Okay? So, I hope meron kayong natutunan dito sa ating um, e-voting system. So, if ever gamitin nyo to, so pwede nyo lang i-download yung installer para magamit niyo sa inyong school. Ayan. So, yan lang muna. Ingat kayo palagi. Happy coding, everyone. Thank you.